Okay. So ito na yun. Cathedral. Siyempre tatanong natin ngayon no, kung saan yung cathedral. Baka, wait lang, ito. Kasi di pwede pasukin, no? Ito na yun, Haro Cathedral. Tingnan natin. Yun, picture sila ma'am, oh. Pero siyempre bukas, puntahan natin ito dito para iba talaga kapag makita natin ng mapasok, no? Ayan, Nuestra Señora de la Candelaria National Shrine. Ba't siya tinawag na National Shrine? Tapos meron ditong simbahan ulit, no? Pag sinabing mga lumang simbahan, ang napasokan ko doon sa may sa may Intramuros. Siyempre Santo Niño de Basilica sa Cebu, simbahan sa may Calbayog, Samar, simbahan sa may Katbalogan, simbahan din sa may saan ba? San Pedro Cathedral sa Davao. Hindi ako sure kung kailan siya nagsimula, kung luma din ganun na ba siya kaluma, pero panigurado hindi siya ganun kaluma kasing luma sa Cebu at saka Iloilo, no, na nagsimula talaga ng mga 1500s. So sa Bohol, no, syempre mga simbahan doon, mga luma. Celebrating 100 years of Carmelite presence in the Philippines, 1923. So talaga, no, palatandaan ko talaga yung isang lugar na talagang historical talaga siya kasi nakalsulat talaga sa Wikipedia. Tingnan natin, nakakasulat Wikipedia, no, registered yan. Metropolitan Cathedral of Saint Elizabeth of Hungary, Filipino, Karakhang Cathedral ni Santa Isabel ng Ongraya, Cathedral Metropolitana de Santa Isabel de Hungría, also known as the National Shrine of Our Lady of the Candles. Yun sila, hindi yun sila mga taga rito, panigurado taga yun, ibang municipality ng probinsya ng Iloilo, kasi dumaan lang talaga sila dito, drop by, tapos yun, picture taking sila. So may nakalagay dito, Haro, Carmel, o kumbaga yun, celebrating 100 years of Carmelite presence in the Philippines. So 100 years, so centennial years itong simbahan. Panigurado mas siguro mas mas matagal pa sa 100 years. So tingnan natin, tuloy natin ang pagbabasa. Santuario, okay lang ha. National Shrines of Our Lady of the Candles, pambansang dambana ng mahal na birhen ng Candelaria. Spanish, Santuario Nacional de Nuestra located in the district of Haro in Iloilo City. Lapit para makita natin yung loob niya. Habang tayo nagbabasa, Okay, tuloy. Located in the district of Haro in Iloilo City, on the island of Panay in the Philippines, the seat of the Roman Catholic Archdiocese of Haro. It was placed under the patronage of Saint Elizabeth of Hungary. It was established in diba? Tagal na pa na ito. It was established in 1575 as a Visita Chapel of East of Oton by the Augustinians, and as a separate parish in 1587. The present-day structure of Haro Cathedral was built in 1874. So ibig sabihin, hindi na ito yung pinaka-original na simbahan, no? Kasi may tinatawag sa the present-day structure. Ibig sabihin, hindi ganito ang itsura, no, nung kauna-unahang simbahan na nailagay dito sa location. Okay. Basahin pa natin. Okay, structure of cathedral was built in so ito siya 1874. So nagsimula ang simbahan na nito ay 1575. Tapos okay, yun na. 1575. Tapos ang kanyang itong hitsura niya ngayon, yan naman ay nagawa noong 1874. Grabe, sobrang tagal na. Years of years, hundreds of years. So ganun ka solid ang mga materyales sa ginamit nito at hindi man lang nasira, o baka restored lang to. Ano sa tingin niyo? Okay, balikan natin Metropolitan Cathedral of Elizabeth of Hungary, National Shrine of the Lady of the Candles, Karakhang Cathedral ni Santa Isabel of Hungary,
Main facade with the stairs leading to the image of Our Lady of the Candles, October 22. Pero sige lang, bukas balikan natin yan pag-araw, no? Mas maganda kapag mapuntahan natin siya ng araw, mapasok natin. Tapos kapag ano naman, ngayon tapusin natin siya, napakita natin yung cathedral pasilip. Tapos bukas ay talagang papasok tayo. So for today's video, ang gagawin natin is mag-vlog tayo dito sa loob ng park at labas ng park. Tapos nating nagawa. Okay, pasok tayo dito. Attention. Parking along Plaza entrance. May mga street vendors. Maliwanag. Very good, no? Mas maganda para ito yung mga itong parke. Mga plaza, ito yung good talaga pang pamilya, pang barkada, pang sports pa. Hindi siya para pang jowa-jowa lang ba, no? Pansin ko rin, no, ang salitang mga Ilonggo, Karaya, Hiligay nun, parang may pagkakahawig sa Korean. May tono. Galing. Pag hindi mo sila pakinggan ng maayos, hindi mo akalaing Pilipino ang salita. Akala mo nasa ibang bansa yung nagsasalita, mga banyaga. Yan pala mga Ilonggo. Ayun, ganda ng plaza nila. Ano pangalan ng plaza? Sana meron tayong makitang lapida o ba bang mga nakasulat. Ayun, tambayan. Nagsi-cellphone lahat, halos lahat ng mga tumatambay dito sa cellphone, so baka libre ang wifi. Ganda, no? Haro. Puntahan natin ito baka bukas. Ito to. Patrocinio Gamboa, 1865 to 1953. Sa sino nga ba si Patrocinio Gamboa? Ipinanganak sa Haro, Iloilo noong ika-30 ng Abril 1865 kina Fermin Gamboa at Leonarda Villarreal. May kaisipang mga kabayan na pinasiglan ng Noli at Fili ni Rizal. May kaisipang makabayan na pinasigla. So parang inspired, no, ang kanyang pagiging yung kanyang mindset. May kaisipang makabayan. Kumbaga, okay, makabayan 'yun Inspired by dahil sa naging mas makabayan, nagiging makabayan siya, inspired, no, sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo na libro ni Jose Rizal. Siya ay umanid sa pangkat panghihimagsikan sa Iloilo. Ipinakipagsapalaran niya ang kanyang buhay sa paghatid ng watawat ng Pilipinas na kanyang ginawa. Buhat sa Haro patungong Santa Barbara, kung saan itinaas ito ng pasinayaan ang pansamantalang pamahalaang panghimagsikan noong ika-17 ng Nobyembre 1898. Tumulong siya sa pag-aalsa sa mga sugatan at may sakit noong panahon ng digmaan laban sa mga Amerikano. Siya ay namatay noong ika-24 ng Nobyembre 1953. Okay. So, hindi siya ganun katanda, no? Si Jose Rizal, kaya ba siya namatay? Sige na. Sa Molo, Iloilo. So, ito siya. Maya hitsura. So, babae pala. Si Patrocinio. Kaya pala. Kasi, ang pangalan niya, Patrocinio. Tapos, ang kanyang babae siya, no? Di ba dapat Patrocinia? Anyway, wala tayong magagawa doon. Yun So, kumbaga parang sa akin, akala ko lalaki kasi, Patrocinio, Benigno, Arsenio, di ba? Kasi kung babae yan, Benigna, Arsenia, Patrocinia, mga ganun, for example. So, babae pala siya. Kaya nga sabi ko, Patrocinio. Tapos, ang kanyang ginawa ay, ang kanyang ambag sa kanyang pagiging makabayan ay yung paggawa ng watawat, no? Buong katapangang inihatid ang watawat ng Pilipinas na inihatid niya. Yan. Mekos-mekos na. Ayun. So, kinikilala siya dito sa Iloilo as hero kahit paano. Okay. So, ano pangalan ng parke na to? So, meron pa ditong ang tawag dyan, triangle. Hindi triangle kasi pag triangle, 3 sides, no? Pentagon,
Hoksagon, Nonagon, Dikagon, Anagon. Puntahan natin. Ito may lapida, basahin natin. Baka may matututunan tayo dito. Veterans Foundation. Okay. Ito yung mga nagbuwis ng buhay ng mga sundalong mga Pilipino. Veteran War. Please stop, read, and reflect. Inside this battle monument are deposited very valuable documents of the historical account of the fully documented guerrilla warfare waged by the fearless officers, sino yan? Men and women of the war. Binabasa nyo to dito? Taga rito kayo? Taga rito. So nabasa nyo na to kailanman? Di pa? O diba? Dapat di kayo umupo dyan, di pala kayo nagbasa dito. O di nyo alam to. O di alamin natin. Basa-basa di pag may time. Okay. War, of the wartime 6th military district. Ano yan? Military. Aral para magaling magbasa. Tinan nyo ako. Hindi nag-aaral ng maayos. Parang grade 1. Military Guerrilla Command under Colonel Macario Peralta Jr. with unstinted and courageous support and cooperation of the loyal and patriotic civilian population on the island of Panay. The Romblon Group and Guimaras, covering the period of 3 years from 1942 to 1945. So ito yung Japanese-American War of bitter struggle of Fred. Okay. Basta 6th Military District Veterans Foundation Incorporated in 1995. So, tingnan natin ito dito. Mga nagbuwis ang buhay, no? Baka merong mga Ilonggo dyan na nanood nito. Baka isa sa mga kanunot-nunuan, mga lulot-lulahon ninyo na nagbuwis ang buhay during World War II. Okay, Quezon City. Tobias Kerner Alejandro Roses Avenue, Quezon City. In 1995, Board of Trustees and District Veterans Foundation Incorporated. Federico Salcido Natividad Peralta, Ernesto Goles. Ernesto Goles, teacher to wait lang, never mind. Arcadio Losada, Eliseo Espia. Mga teacher ko to Ang galing. Okay. Macario Peralta, Felipe Magalion. Pati to si Engineer Carrion, andito din, sa iyo pa ang mga teacher ko na yun, mga Ilonggo pala mga yung kailang mga kanununuan. From Iloilo pala sila. Okay, Hector Sakin, Joan Bura Junior, Cesar Hishanova ulit, Hontiveros. Ano kaya ito ni Risa Hontiveros, ni Senadora. Okay, Leonardo Mayuga, Samatra. Tapos ito naman sa kabila sila, ay Diyos ko, iba-iba pala to. Binasa, hindi pala to hindi pala to mga veterano. Dami ko ng mga palpak. Okay, dito tayo. Lieutenant Colonel Carillo Cirilo Garcia, Commanding Officer, 61st Infantry Regimental Combat Team, 62nd Infantry Regimental Combat Team. Pedro Siran Senior, Command Officer, no? So ito yung mga matatapang na mga sundalo na nagbuwis ang buhay. So the courageous and loyal Filipinos living or dead, whose steadfast patriotism, all-out support, and inestimable sacrifices in 1942 to 1945 sustained the wartime 6th Military District Philippine Army, otherwise known as the Free Panay Guerrilla Forces, under the command of General Macario Peralta Jr. To victory. Baba, Panay War Memorial dedicated to February in 1981. This memorial was erected in honor of the veterans of the 6th Military District. This site was obtained through the precious Villasis. Basta ang ganda ng park dito, yan lang masasabi ko dito, no. Napaka hayahay, malinis, disinte. Talagang mahal na mahal ang mga Ilonggo, no, ng mga kailang mga taga LGU, mga opisyalis, kasi talagang binigyan ng disenteng parke plaza, no,
na talagang hindi lang siya pang pamilya, pang sports pa. Galing, galing. Congratulations, no, mga Iloilo. Deserve. Haro District. Ano ba ang pinaka most populous na distrito sa Iloilo? Is it Haro? City proper? Or ang Mandorrias is siya yung pangatlo kasi. La Paz, Batchoy, Molo. Ito si Graciano Lopez Haina. Nació el 1820 de Disyembre de 1856. In his honor, Graciano Lopez Haina Park. Okay. Ang tawag sa park na to is Graciano Lopez Haina. Dr. Graciano Lopez Haina Foundation Incorporated, December 18, 1983. Okay. Amad a la Patria e Amandula Asios his obras para su progreso para si grandimiento. Yun. Ano pa ba? Hello, ganda, no? Ang ganda ng ng mga parke nila dito sa Iloilo City. Napaka talaga, no? Napaka-elegante, napaka-decente, no? Talagang masasabi mo na talagang mahal na mahal. Ganyan ka patriotic. Basta mahal na mahal. Kapag ka Iloilo ka talaga na nakatira dito, ka pinanganak, tapos parang hindi mo hahayaan, no, na basta na lang tawag nito, kumbaga proud ka. Proud Iloilo, proud Davaoenyo, proud Cebuano, proud Manileño. Kaya kapag sinabing Iloilo, kailangan hindi ka pwedeng magiging proud kung ang pangit ang lugar mo, di ba? So proud ka dahil Ilonggo gwapo, matalino, matapang, malinis, disiplinado, at kung ano-ano pang mga bagay-bagay dito na maaari mong sabihin na kaya ka proud, no? Something to be proud of, parang ganon. Galing, no? So Davaoenyo, proud Davaoenyo, proud Cebuano, proud Waray, proud Batangueño, proud Caviteño, Rizaleño, Bulaqueño, Ilocano, proud Ilonggo. So ngayon ang tanong ko dyan, so ano nga ba ang mga bagay-bagay, no, na nagbibigay sa atin ng dignidad at masasabi nating proud tayo bilang isang Pilipino, isang tribo, no, na kumbaga kasali or belong sa isang pangkat ng tribo, parang gano'n. For example, Ilonggo nga, no. So syempre ang mayor dito, congressman, tubong Iloilo talaga, dito sila pinanganak. So talagang gagawa sila ng paraan na maiangat nila ang pangalan nila bilang isang Ilonggo, parang gano'n, no. So kumbaga sabi nga nila, charity begins at home, di ba? So ngayon, bago ka pa pupunta sa national level of governance or post, talagang magsisimula ka muna sa iyong bayan, no. Simulan mo muna sa iyong lungsod, di ba? No. Charity begins at home means literally, intindihin natin sa bahay, di ba? Huwag kang magpanggap na ikaw ay matulungin, ikaw ay mabuti kung sa ibang tao mo lang ginagawa, di ba? So dapat magsimula ka ang iyong pagiging mabait, ang iyong pagiging magiting, mahusay, kapitag-pitagan, katipunang anak ng bayan. So dapat magsimula sa bahayan, no? Tapos kung may sobra na, may sapat ka ng oras, pera o ano man lakas, kung ano man na meron ka na mga resources, so tsaka mo na siya extend sa iba. So gaya nito sa 'di ba, sabi ko nung mga nagdaang vlog ko, sabi ko bakit itong si Senator Drilon, ex-senator, no? Bakit ginawa niyang bakit Iloilo lang ang kanyang nagawan ng ganito kagandang mga esplanada? Bakit hindi sa ibang hindi niya pinarating, hindi niya pinaabot sa ibang rehiyon or probinsya, rehiyon ng Pilipinas, 'di ba? Na kung saan siya naman ay senator, 'di ba? So malawak ang kanyang reach, no? National yung yung level niya, 'di ba? Yung kanyang capacity na gumawa ng proyektong napakaganda talaga na nakakapakipakinabang, napakagandang tignan, no? Recreational parks in the esplanada. Nakatulong talaga siya para sa lahat, no? Hindi lang siya para pang pamilya, pang barkada, kundi pang sports pa. Ano ba tayo mga pupuntahan dito? So, ang Davao City, marami tayong park. Last time ang nakita natin is 26. So baka ngayon nasa mga 27, 28 or 29 na siya, or baka 30 na talaga, no.
Kasi bawat distrito sa atin, in bawat barangays, minsan nga, every corner, di ba? Meron tayong park. Meron tayong maliit man, at least meron, no? Mga maliliit na mga parke or plaza. So, dito naman sa Iloilo, marami silang marami silang parks. So, siyempre, naturalmente meron silang 6 na distrito dito. Yun na nga, Molo, La Paz, Arevalo, City Proper, Mandurria, kung ano na pa mga distrito nila sa lugar. So, lahat yun, meron talaga silang mga malalaking parke, no? Ganyan ito, ang ganda, ang gara. Di ba? The best ang kailang park dito. Masasabi mong worth it talaga yung ginastos dito. Masasabi mo na this is where your taxes go. So napapakinabangan ng lahat, no? Hindi siya napapakinabangan ng iilan lang, no? Proyekto para sa lahat. Ganun. Tapos ano pa ba? Yun na siguro, tapos na tayo naman ito. At least man na naipakita sa inyo yung itsura ng ng Graciano Lopez Haina Park. Pagka umaga dito, panigurado marami rin mag-jogging, ano? Mga mag-exercise, magpa-practice. Plaza regulation. Number 1, no smoking and vandalism. Number 2, keep pets on a leash. Clean as you go. O yun, no, dapat may bit-bit laging supot. At para lagi yung daputin yung mga ipot no or tae ng inyong mga alaga. Habang pag tumatay sa lugar. Yung iba kasi mga mga walang pakisama, mga selfish, no. O, pagkatapos na lang patayin ang mga aso nila sa kalye, sa mga kalsada, sa mga parks, yun, hahayaan na lang na doon na lang, no. Maapakan na ibang tao, maangamoy, di ba? So, hindi nakaka-disturbo. Okay, number 3, no spitting, urinating, littering. Wow, nice one. Oh, no spitting, no urinating, and no littering. Galing. Okay, number 4, carrying of lethal weapons and alcoholic beverages are strictly prohibited. Nice one. Number 5, no vendors allowed. So, bawal mag-ikot-ikot dito, maglalako, magbebenta, no? Sa loob siguro. So, walang vendors dito. Bawal. Number 6, no riding of bikes, scooters, and skateboards. Okay, maganda, no? So, at least iwas disgrasya yun. Iwas injury. Number 7, no ball games allowed. So, bawal mag-volleyball, mag-badminton, bawal ano pa ba? Dribbling, no? Tapos, number 6, violations to any of this will be subject to penalty as stated in existing regulation ordinances. Yan ang maganda. Hindi yung basta kayo ipagbawalan. Dapat talaga may karampatang parusa at multa. Tapos ngayon, balikan natin yung itong no smoking and vandalism. Smoking na lang muna. So dati kasi syempre bago pa ako umalis talaga sa Davao, ibig ko sabihin bago pa ako naglalagalag, syempre Davao muna yung aking kinamulatang lugar na masasabi ko napakalinis, no? Tapos yun na nga yung nakahanga talaga yung no smoking area, no smoking in any public places. Ngayon, napuntahan kong lugar, so anong year ba yun? Una kong nag-explore outside of Davao is 2007, 2008 na dumating na ako ng mga Bicol region. So sa Bicol region, merong natatangi, I don't know kung natatangi o baka meron, wait lang ha, natatangi ba talaga parang meron yatang bawalin sa may Iriga or Buhi ba yun, Camarines Sur. Pero doon na tayo sa Legazpi kasi doon ako sure na bawal talaga ang IOC. You have to locate, no, o kailangan mo talaga magtago. Nasa mga liblib na mga lugar, mga talahiban, mga vacant lots, or likod ng mga gusali na hindi ka na makikita ng police para makapag-IOC ka. So, yun ang masasabi ko na sila, so far, Davao and Legazpi pa lang yung talagang malinis ang kalye, tapos walang mga nag-smoke anywhere, somewhere, no? Down the road. Tapos ngayon, nung naging naging presidente sa Digong, so ginaya siya, no? Maging sa Mangagoy. Yung Mangagoy, grabe, mas malupit yun. Mangagoy is barangay ha, Barangay Mangagoy, Bislig City, Surigao. O yun, na kahit pa nasa iyong service ka, nagmumotor, sabihin na nakamotor ka or naka-service ka, naka 4 wheels, di ba? So, tapos nag-iosik ka sa iyong sasakyan habang ikaw nagmamaniho within the city. Hahabulin ka talaga. Oo, ng mga nanguhuli at yan, magmumulta ka. Ang galing. Tapos ngayon, so balikan natin to si Haro, Iloilo City. In general, no, Iloilo City. So, kailan ba kayo nagsimulang no smoking and vandalism? No smoking lang muna. Okay lang yung vandalism. Kasi vandalism is some said na
ito daw ay ano, no? Arts. Oh, it's a sign of artistry. Pero wala eh. Vandalism equals evil. Parang gano'n, no? So, yun, no smoking. Kailan ba kayo nag-implement sa maalalaho ninyo? Since ever since the world began ba? Ganon? No, kasi sa Davao, matagal-tagal na. Pagkakaalala ko, like siguro mga early 2000, mga 2005, mga ganon, no? Mga ganong mga year na parang strictly talaga nanguhuli yung mga pulis. Yung mga auxiliary at yung mga kung sino-sino pa yung mga authorized na manghuli ng mga nagyoyosi. Yun lang. So, yun lang ang tanong ko. So, maraming salamat sa mga nanonood. Ang dami na natin ginagawang vlog. At sana nagustuhan niyo ulit itong aking pagpapasyal dito sa parke ng Haro Plaza. And pasilip din sa simbahan na Nuestra Señora. Ang galing, no? So, 1575 siya. Itinayo dyan. Tapos binago, pinaganda, or dinagdagan, mas pinalaki ang simbahan noong 1800s, basta ganun, 1857 or something, 1850. Diba? Limot ko na kagad, no? Hindi ko kasi nagtatanda, kaya nga nag-vlog ako para kung meron gustong malamang mga information, babalikan ko na lang ang mga video ko para, diba? For reviews. Yun lang siguro, maraming salamat. Napakaluma, no? Napaka-historical. At saka, yan nga, sabi nga ni Kuya, nung aking nakatabi sa eroplano, pababa sa Cabanatuan Airport, sabi niya na dito sa Iloilo City, every district has their own historical sites, like historical parks and historical churches and cathedrals, ganun. Tapos meron din silang kanya-kanyang festivals. Galing. That's all for today's video. Bye-bye. Graciano Lopez Haina Park, Haro Plaza. At saka pakita ko na ano bang mga establishment na makikita, no, na nakapaligid sa plaza ng Haro. Meron dito Jollibee lang so far ang nakita. Tsaka mga old na mga establishment, no. Oh, mga gusali, lakas maka no, maka Spanish style. Yan, Save More and Jollibee, Landbank. Tapos to dito? In memory. Okay. In memory of the unborn victims of abortion. Kawawa naman, no? Pero sa ibang alam niyo ba, speaking of abortion, sa Korea, South Korea, bawal doon magpa-abort kapag parang may meron silang limit, kumbaga parang duration kapag ka nag 1 month old na yata ang baby, bawal na siyang ipa-abort. Crime na siya. Pwede mo na siyang pwede ka nang kasuhan. Pero pagka parang fetus or something, basta parang pa lang, siguro mga 1 week old, parang pwede pa siya. Parang anyway, so in memory of the unborn victims of abortion. Erected by the KFC. Okay, yun lang siguro. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye and ingat.